Matindi yung panic kasi. Antindi kasi ng panic eh. Panic mode sila ngayon eh. Anyway, bakit pa kasi sila nagpanic? Papanoorin natin yung mga balita ngayon. Kasi matitindi yung mga balita ngayon, guys. Panoorin natin, ha? Matitindi yung mga balita ngayon, guys. Panoorin natin, ha? Itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad sa buong bansa ng mala Davao model na operasyon kontra droga noong 2016 kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. May isiniwalat din sa pagpatay noong 2018 kay Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Nakatutok si Jonathan Andal. 2026. Mali yata I yan, received a 2016 call siguro. from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Emosyonal si retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para gamitin sa buong bansa ang aniyay Davao model sa kampanya kontra droga kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimula raw ang lahat noong Mayo 2016. Inirekomenda raw noon ni Garma ang upperclassman niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo na miyembro ng INC at nooy naka-assign sa PNP-CIDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan niya ng proposal ng National Task Force sa War on Drugs sa nooy aide ni Duterte na si Bongo. Oy, The sabi. Davao model referred to the system involving payment and reward. Sabi ni Garma, may 3 level ng reward system ang Duterte drug war. Una, pabuya kung napatay ang suspect. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co-plans. At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa pulis aabot ng 1 milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo rin aniya ang may... Grabe, 1 million pesos. Oo, 1 million pesos. Medyo mura pa pala yung sinabi ni Senator Trillanes sa atin. Oo. Kasi yung sinabi sa atin ni Senator Trillanes, ni former Senator Trillanes, 10,000 per head. Naalala niyo yan? Meron pa palang 1 million. Nakadepende pa pala. Depende kung gaano kalaking tao yung napatay. So kung malaking tao siguro, 1 million. Kung mga low-level pusher lang sa kanto-kanto, siguro yun yung 10,000. Alam niyo mga kutsero, that will make sense. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba naalala nyo yung doon sa 2 preso na pumatay doon sa 3 Chinese? Di ba 1 million daw kada ulo? Ang binigay lang sa alat, nag 1 million yata. Oo. Na tawag dito? Inonse sila eh. Inonse sila ng handler nila. Siguro yung pangatlong milyon, wala. Nabubuo na yung kwento, guys. Oo, nabubuo na. Nakikita na natin yung connect the dots. Galing. By final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma, kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isinumite niya sa Quadcom kagabi. Wala pa, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections po. I realized the truth will always set us free. Tinanong ang mga police official na nasa hearing kung totoo ba ang reward system na sinabi ni Garma. Lahat sinabing hindi nila ito alam, maliban sa isa. Tama po si Colonel Garma doon. Nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makakabalidate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma. Yung mga nakakaalam talaga, sir. Shoot! Isa pa. Umamin si Kuya. Yun yung yung Marcos. Marcos ni last name nun eh. Umamin siya. Meron talaga. Umamin yung PNP. Huli ka, Balbon. Po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma. Si Torre, oh. Yung mga nakakaalam talaga, sir. Isa pang revelasyon ni Garma, kilala niya ang pulis na may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili na binaril habang nasa flag raising ceremony ng City Hall noong July 2018 sa termino rin ni Duterte. Ang pulis na ito ay assigned daw sa Central Visayas.
Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Inungkat din ng isang kongresista ang umano'y relasyon ni Garma kay Duterte. Whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na rin. Hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Aaminin mo ba ngayon? Yes, Mr. Chair. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga biktima ng drug war. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. Yan na. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao. Sa dulo ng 14 na oras na Quadcom hearing, humiling si Garma na magpatingin sa ospital na pinayagan naman ng komite. Pinag-iisipan ngayon ng Quad Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Duterte sa mga paratang sa kanya sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Hindi na pupunta yan. Wala na yan. Magtatago na sa China yan, si Digong. Grabe, oh. Grabe, oh. Bongo, si Garma umiiwas lang sa murder issue. Uy! May ganon. Tinawag ni Senator Bongo na diversionary tactics lamang ni dating PCSO General Manager Royina Garma ang naging mga pahayag nito sa House Quadcom laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pagharap kahapon, kinumpirma ni Garma na iniutos daw ni Duterte ang Davao model o paggamit ng reward system. Sabi niya, nais lamang daw palabuin ni Garma ang tunay na isyung kanyang kinakaharap na may kaugnayan sa kanyang partisipasyon sa isang murder plot. Okay. So, ang sagot ni Bongo, hindi, dinadivert lang niya yung issue. Oo. Sinasabit lang niya kami. Kasi siya yung may issue ng murder plot eh. Tatlong Chinese yung namatay sa kanya eh. Kapag nag-deny ka sa isa, kinukumpirma mo yung opposite. Oo, yun yung negative pregnant. So, dahil sinasabi ni Bongo, ay hindi kasi may tama, meron kasing kasong murder si Garma, kaya dinadawit kami. Hindi naman niya hindi naman niya kinontra na meron talagang Davao style. Oo, Davao style na, Davao model pala. Davao model sa war on drugs nung panahon ni Digong. Ayun yung negative pregnant. Hindi kami dyan, kasi kasama lang niya yan. May kaso kasi siyang murder eh. Yung murder is related to the war on drugs eh. Ito yung pinaka-nakakatawa sa statements niya. Sa mga statement niya kanina. Sabi niya, ilan sa mga plataforma na inilatag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung tumakbo pa lang siya na naging rason ng kanyang pagkapanalo ay ang kampanya kontra droga. Yun. At kriminalidad na sumisira sa bayan. Ay, ganda-ganda ng pagkasulat. Kaya noong naging Pangulo siya, kontrata niya sa taong bayan na kalabanin talaga ang talamak na illegal na droga sa bansa at magkaroon ng maayos na lipunan. Galing, no? Oo, kontrata daw yun. Kontrata. Binoto daw natin hindi kontrata. Ang pangit ng excuse ni Bongo. Sa bawat zona niya mula 2016 hanggang 2021, binanggit niya iyan sa harap ng buong sambayanan, sa sambayanang kanyang pinagsisilbihan. In fact, both houses are in agreement with this policy. Both houses, Senate and Congress, Senate and lower house, ay pabor sa pagpatay ng mga tao ng war on drugs. Sinong may sabi sa'yo, Bongo? Ay, my goodness. Dito na siya i-debunk. The former president has stated clearly numerous times that his administration never sanctioned nor tolerated any form of senseless killings
Abogado si FPRRD na naging prosecutor pa. He knows and has always respected the rule of law. Ha? Ano may sabi sa'yo niyan? Abogado nga si FPRRD at naging prosecutor pa. Pero siya na rin ang nagsabi na kaya kayo nakakahuli o kaya kayo nakaka-aresto ng mga pusher dyan sa lugar nyo sa Davao City ay dahil sa tanim drugs at tanim intriga, tanim ebidensya. Peke ang inyong war on drugs dyan. Kasi yung sabi niya, his administration never sanctioned nor tolerated any form of senseless killings. Are you sure? Are you sure? Duterte admits personally killing suspects. Ay! Si Digong mismo ang nagsabi. Siya mismo ang pumapatay para gayahin siya ng mga pulis. O baka sabihin ng mga fake news ka. Sabi ng mga DDS, fake news ka, Jared. Sabi namin yung fake news ka eh. Hindi, beto ka ng kwento eh. Pakita ka resibo. I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Si Digong mismo umamin na siya mismo ang pumapatay sa Davao. Davao model pa. Pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Davao, I used to do it personally. But in Davao, I used to do it personally. But in Davao, I used to do it personally. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Just to show to the guys that if I can do it, why not you? Ginawa po niya example yung sarili niya. And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. They say that if I'm afraid to stop because of the human rights and guys from including Obama, sorry, I'm not about to do that. But in Davao, I used to do it personally. Davao, I used to do it personally. Bangga. Ano? Sasabihin na naman nila, joke lang yan eh. Joke lang yan. Joke lang yan eh. Ano ba? Hyperbolic statement lang yan. May proof of the pudding na tayo eh. Respected rule of law. Nasaan yung respected rule of law? Siya mismo nagsabi na umiikot siya ng Davao City para humarap na mga pusher na papatayin niya. Siya nagsabi, no? Abogado si FPRRD na nagsabing na naging prosecutor pa. He knows and has always respected the rule of law. Ha? Di kung rule of law pala sinusunod, dapat pinahuli niya sa pulis niya, tapos dinetain nila sa BJMP. Pinadetain nila sa PNP. Yun ang rule of law eh. Tapos babanat pa si Panelo, sa pato. Bumalag daw. Oo. Ayon kay Panelo, ang di umano'y pagpupulong nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay Mayo 2016. Ngunit naluklok lamang ito bilang presidente noong Hulyo 2016. Grabe naman daw si Garma. Paano nangyari yun? May 2016. Hindi pa presidente si Digong. Naging presidente siya July 2016. Ay, bakit? Kailan ba siya nanalo ng eleksyon? July 2016 ba? Hindi siya July 2016 naging nanalo bilang presidente. Nanalo siya May 2016. In fact, mga Kojero, ito pa nga, tradition will dictate na pag nanalo ka na ng May na elections, by June, binubuo mo na yung cabinet members mo. So, ibig sabihin, mga Kojero, nung May 2016, alam na niya na magiging presidente siya, inisip na niya na dadalhin na niya ang Davao model ng drug war sa buong Pilipinas. Inisip na niya, pinlano na niya eh. Kakapanalo lang niyang presidente, pinlano na niya na idadalhin niya ang Davao model ng drug war sa buong Pilipinas. Bakit? Paano natin masasabi yan? Eto eh. If I make it to the presidential race,
I will do just as I did as mayor. You drug pushers, hold-uppers, and do-nothings, you better go out because I'd kill you. Nakaplano na. Kailan to? Oh. December 28, 2016. 6 months pa lang siya niyan. If I make it to the presidential palace, kumakampanya pa lang siya nito ha. Ito, kumakampanya pa lang siya niyan. Forget the laws on human rights, he declared in May at his final presidential campaign rally in Manila. Yan dyan sa Luneta Grandstand. Yung may higanting flag pa ng Pilipinas na hinalikan niya kunya-kunyari. Yun. If I make it to the presidential palace, I will do just as I did as mayor. Sa Tagalog, kung anong ginawa ko bilang mayor, yun ang gagawin ko dito sa buong Pilipinas. Imposible mangyari. Nangyari nga eh. Sunog na naman yung dalawa. Sunog si Bongo, sunog si Panelo. Kasi ang hilig nilang ipagtanggol yung mali. Tapos ito pa sabi ni Bongo, I would strongly encourage the Senate to conduct an impartial investigation on these allegations. Tingnan nyo sabi ni Bongo ha. Hindi, bias kayo dyan sa lower house. Kami mag-iimbestiga, kami lang hindi biased. What the hell? Ikaw nga yung ina-allege. Anong tawag mo sa sarili mo? Di may conflict of interest ka na agad. Kung ihihir yan sa Senado, mag-inhibit kayo. Mag-inhibit ka, mag-inhibit si Bato. Lang to, iaangat mo sa Senado. Bakit? Home court advantage. Siyempre nga naman, home court advantage. Oo, senador ako eh. Dalhin nyo dito yan para maging unbiased. What the hell? Don't give us that BS. Kontrata niya yan sa taong bayan. Oo. Kontrata daw niya sa taong bayan. Malay ba namin papatayin mo yung mga tao? Baka kutsero wait lang. Kasi sabi niya, kontrata daw eh. Kontrata, sige. Puntahan natin ang civil code. Nakasulat sa civil code, mga kutsero. Ang karapatan natin, pwede nating i-waive. Unless the waiver is contrary to law, public order, public policy, morals, or good customs, or prejudicial to a third person with a right recognized by law. Ano yan sa Tagalog? Halimbawa, ganito. Magpupustahan tayo. Yan, pustahan. Yan. Pustahan tayo. Bibigyan kita ng, kapag manalo ko, bibigyan mo ako ng, pag manalo ka, bibigyan kita ng 10,000 pesos. So, sabihin, isunuko ko yung karapatan ko sa 10,000 pesos. Yun yung waived eh. Yun yung karapatan na ini-waive ko. Kapag natalo ko sa pustahan, isusuko ko sa iyo yung karapatan ko na magkaroon ng 10,000 pesos. Pero, pag ako nanalo, babariling kita. Tingin nyo ba? Malinaw na kontrata yon? Kasi parang ganoon ang pinapalabas ni Bongo eh. Sinasabi niya, bago pa naman nanalong presidente si PRRD, nagsasabi na siya, pag ako naging presidente, papatayin ko lahat ng drug addict. Binoto nyo pa rin siya. So, yun yung kontrata niya. Ginamit talaga tayo ni Digong. Nagamit talaga tayo ni Digong. Siguro hindi naman natin kasalanan kung in-scam tayo, di ba? Kung binudol tayo. Kasi tayo mga sumuporta kay Digong, gusto lang naman natin ng mas tahimik, mas maayos na Pilipinas. Yan lang naman ang gusto natin. Hindi naman natin naisip na dadalhin sa ganitong lugar ni Duterte yung kabalbalan niya tungkol sa drug war. Alright, God bless and see you in a few minutes. Alright, bye everyone. See you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?